Wow, si Ben, ang ating taga-prito ngayon. Si Ben galing. Gusto niya siya nagluluto ng... Yep. Okay. Gusto niya siya nagluluto ng kanyang itlog. Salt yun guys, Lego brick. Nakuha namin sa Lego store. Yun. Oh, see? I like mine like not drippy. Mine is you know, if you have a sand timer, okay. it's exact time that you can cook an egg. Okay. Then when all the sand runs out, you flip it. Really? For a perfect American egg. Egg. Yan. Uy. Yan. Teka. Wow. Ayos ah. More, a little bit more salt. Okay. Alright. Good. Ito yung Lego. I-review ko pala to. Lego na ano siya. Salt and pepper. Yoki. Wow! Ayan guys, so kakarating lang namin ng mga bata galing sa Walmart. Bumili rin tayo ng pakwan guys. Kasi pakwan season na, pero hindi pa yata season ngayon kasi May pa lang. Normally bumibili ako ng June. So hindi ko alam kung saan ba to galing na bansa. Siguro Mexico. Ano ba to? Medyo mahal $7 ang pakwan. Product of USA, Mr. Melon Man. Product of USA. Aba, dati to Mexico, Colombia, or ano yun? Ecuador. Ito. So, tingnan natin kasi first time kung bumili ngayong season, ngayong taon na to. Kasi syempre nakakatikim lang tayo guys ng watermelon pagka summer. So, bubuksan natin to, ikakat natin. Hopefully, siya ay mapula at matamis. Okay? So, may webbing tayo ditong nakikita. So, hopefully, maganda siya. Pero saan kaya sa USA? Baka sa greenhouse to. Pinalaki. Ano man tawag doon? Basta sa greenhouse. Pinasibol. And din tayong spring mix na gulay. I think this is $5 or 250 pesos. Isang ganito. Ito ay 1 pound. Ayan. 1 pound. Tapos ito $7 yung ating melon or watermelon. Tapos bumili rin ako on sale yung kanilang 3 something lang, 3.97 or 3.47. Normally $5 siya. So $1.50 off. Tapos bumili ulit tayo ng mangga. Medyo hindi na magaganda yung mangga nila. Ayan, bumili. Ubos na yung mangga na binili natin before. Ito yung malambot. So, hindi ko na siya kakating kasi malambot siya. Hiwain ko na. Ito medyo pwede itong i-slice. Pero itong nakikita yung parang ma-orange. Malambot yan. So, pwede na siyang i-slice parang kinalabaw. Ito rin. Pero pwede pa rin to. So, pangit na. Wala na silang bagong dating. And another oranges. So, excited ako sa dito sa ating watermelon. Bumili rin ako ng gluten-free. Ayan, gluten-free na, minsan nagka-crave ako nitong flour tortilla. Kaya lang, daming preservatives. Ito rin, sa mga bata. Paborito nila yung lalagyan ko lang ng cheese, iinit. And then, okay na. Yung aking gluten-free bread. Ayan. So, yun lang yung pinamili natin. So, buksan na natin yung ating watermelon. Alam nyo guys, yan ang isa sa paborito ko na prutas. Is yung watermelon. Alam mong magsa-summer na yun yung na-catch nitong ating flycatcher. Marami yan. Tapos, meron pa akong isa. Ayan o. Kagabi ko lang ito nilagay, tinasting ko. Mas marami doon sa orange. Mas attracted sila
sa orange. Kaysa dito. Ito yung fly ribbon. Pero ang pansin ko, hindi siya nakaka-catch ng langaw. Puro niknik lang. So, okay guys. So, ikat na natin to. Hugasan ko lang. Cut na agad natin. Wow, mapula. Ay, may buto. That's good. Oy, hindi pa siya mapula. Pero hindi pa siya, feeling ko hindi pa ready. Okay? Hindi pa siya talaga season. Pero pwede na. Okay, so ngayon, kailangan natin ng mga lalagyan. Uy. Namiss ko ang watermelon. First watermelon natin this season. Ganyan guys ako season. Bagay to pag yung mainit na mainit. Ngayon medyo malamig pa eh. Tikman natin. Wow! Wow! Ang tamis, guys. Alam mo yung buntis ako kay Mikel. Ito ang aking paboritong kain. Nauubos ko ang isang buong ganyan, guys. Itong isang buong ito, ng 2 days. Ganyan ko siya papakin. Pinaglihi ko siya dito sa watermelon. Tapos, itong watermelon cutter na to, ito ay regalo sa amin nung kami ay bagong kasal. Ayan. So, 13 years na to. Itong watermelon cutter na to. The best thing ever. Tapos, ito is, panghiwa ko rin siya ng buong manok. Maganda rin tong panghiwa. Hindi lang siya pang watermelon. Panghiwa rin siya ng buong manok. Ayan. At ang kagandahan nito, guys, may buto siya. Sabi nila yun daw pag may buto. Teka, punasan ko tong camera ko. So, ang kagandahan nito, guys, may buto. Kasi yun daw may buto. Mas natural siya. Kasi talaga namang ang prutas may buto. Kaya lang nga, dito sa Amerika, lahat dito easy. Yung gusto nila madali, di ba? Pag may buto, is i-spit mo pa, parang sagabal. So, kaya ginawa nilang walang seeds. Pag walang seeds, meaning sila ba?
ano na yun, genetically modified. Yun, genetically, ano ba yung tawag nila? Genetically engineered na. Kung hindi na siya natural, iba na yung DNA nung watermelon. So, yan. Kaya dito, sa Amerika, napansin ko, mas mahal ang may buto. Kaysa walang buto kasi rare to. Kasi kalimitan seedless. Mm. 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 Paborito ko talaga tong watermelon. Mm. Ang sarap. Kaya ayaw nila dito na may buto kasi ispit mo pa sa gabal. So good. It has seeds. It has seeds. Yeah. Arthur, you can eat the seeds too. It's crunchy. Keep natin yung buto. Tatanim natin sa garden. Ito hiwain ko. And then, bigyan din natin si na mother. Yan. Kasi pag sobrang init. Now you can use these seeds to grow in the garden. So, i-cut pa natin to, guys. For Ben. Julie and Jonathan and Brad is there. Jonathan, Lori, that's us. The us. 4 also. I think the jobs are doing policy or something. So, yun guys. And then, lalagyan natin sa compost pit yung rinds. So guys, alam ko kinakendi to or sinasama sa gulay, kaya lang hindi ako sanay sa ganun. So, ang ginagawa ko dito para madali siyang mabulok is china-chop up ko pa siya. Pwedeng hindi na rin, pero para mas may space sa ating compost at madali siyang ma-breakdown, kinakat ko siya guys. So, lalagay ko siya sa plastic. It's so much water. Do they like it? Do they like it? Kuya, pwede ko naman access yung watermelon kasi may cats over there. But we can't. Ask first if you know.
So, ito yung pakwan para kay Lolo at Lola. Pakidala mo na kaya. Good job. Pait bata yan.